Ako mismo ang aktual kung gaano kaduwag yung trililing na yan. Ako mismo nagkaso niyan. Makukulong na sana yan. Pero dahil sa pakiusap niya, nag-public apology siya sa akin. Ngayon, Kaya po nagmamadali ang ating Senate President Tito Soto na ma-impeach ang ating puting VP Sara dahil nga naman pag nawala ang presidente, papayag ba kayo siyang uubong Pangulo? So ibig sabihin sir, kapag kinasuhan ng 18 soldiers itong si Trillanes, posibleng makukulong to? kulong yan. Kulong yan kasi diniliver niya yung pera eh. Tinanggap niya eh. Mayroong mga pictures, mayroong mga ano sa lugar niya. Oh. Tapos yung pera na yan galing sa pera ng gobyerno. Pera ng bayan yan. Marami siyang kaso, traitor. Isa siyang traidor dahil nagiging ahente siya ng mga dayuhan. Ibig sabihin sir, yung statement niya kahapon, pananakot lang? Pananakot lang yan. Mahilig yan siya sa pananakot. Pero kung harap-harapan parang ano yan, asong basa. Basa ang puwet. Sir, ano nga pala yung nakalimutan ko sing issue nun ni Trillanes no sa WPS. Di ba nagtalo sila ni former Senator Enrile? Ako, sabihin ko sa inyo, ako mismo ang aktual kung gaano kaduwag yung trililing na yan. Ako mismo nagkaso niyan. Makukulong na sana yan. Pero dahil sa pakiusap niya, nag-public apology siya sa akin. Ngayon, dahil pakiusap ng abogado niya sa abogado ko, ako personally, pinagbigyan ko siya. Winidraw ko yung kaso against him. Ako pa mismo pumunta sa korte kasi akala ko magiging matino na ito. Ngayon mas sobra pang sirang ulo na aso. Ito si Trillanes. Yan. Narinig nyo ang pinagsasabi ng mga 18 na mga Marines at hinulgar nila na sila ay inutusan na magdala ng mga pera sa bahay ni Marcos Jr. mismo. Sa Force Park, bilyon-bilyon ang pera na binigay sa mga opisyales, sa mga congressman, senador, tumanggap ng pera na pinaghirapan ng ating mga kababayan. So, kailangan mapagmasid na tayo, magkaisa po tayo para mapadala natin sa husgado at makulong ang mga magnanakaw sa pera ng bayan, sa pera ng ating mga mamamayan na naghihirap, nagbabayad ng buwis araw-araw. Kita niyo ba ang Pangulo ng ating bayan, si Marcos? Halos payat na payat na. Payat na payat na si Marcos. Hindi pa rin niya sinasabi sa ating mga kababayan base sa Section 12, Article 7 na kung maluba ang kalagayan, ang health ng ating Pangulo ay kailangan sabihin niya sa taong bayan kung may kakayahan pa siya mamuno sa ating bansa. Base po yan sa saligang batas. Wala po tayong nilalabag. Pero hanggang ngayon, hindi pa niya sinasabi kung anong kalagayan. Baka mabigla na lang tayo at magkagulo ang ating bansa kung hindi niya dinidisclose yung kalagayan po niya base sa ating saligang batas. So, yun lang po. Ibibigay ko po kay Ka-Eric para... so, ito si Oliver. Magsalita. Salita ka, Oliver.
Tama po ang sabi ni Kongjing Paras. Hindi po natin alam kung ano ang kalagayan ng ating Pangulong Bangag. Dahil hindi po nila sinasabi kung ano ang tunay na karamdaman. Ganon din po ang nangyari sa kanyang ama na hindi rin po sinabi ang totoong kalagayan o totoong sakit ni Pangulong Marcos Senior nung panahon po nila. Kaya nga po sinasabi natin, the history will be repeated. Ibig sabihin po, nangyayari po ang nangyari na ginawa ng tatay niya at ginawa po ng kanyang anak. Unti mo sa pagnanakaw. Ayan, kayo po, mulat ang ating mga mata kung ganong kalaki na ang nawawala sa kabanang bayan. Ano po ba ang kalagayan ng Pilipinas sa panahon ngayon? Pilit po nilang sinasalba at pinapakita sa taong bayan na tayo ay may pag-asa pa. May pag-asa pa ba po tayo? Wala na tayo dahil tayo ay palubog na. Ayan po, pinapakita na ng mga media po sa ibang bansa na hindi na po natin kaya. Ang dollar, napakataas na. Yung bigas, magkano na po ngayon? 57, 58, halos $1. Oh, 60 na po. Nasa na po ang 20 pesos na bigas na sinasabi niya at nag-alat pa po siya ng budget. Pero ano nangyari? Wala. Lahat po ng sinasabi ni Pangulong BBM ay kasinungalingan. Pero lahat po tayo nagsasabi ng katotohanan. Lahat po tayo ay binabaliwala at binabaliktad. Kahapon nagsalita po ang 18 Marines na nagsasabi po kung ganong karami at ganong kalaki at ganong karaming mga bagahe na dinadala nila sa iba't ibang lugar, especially kay Pangulong BBM. Ilang bilyon po yun. So, lumalabas po talaga trilyon ang nawawala sa mamamayang Pilipino. Ngayon, nasa na po si Juan de la Cruz na gustong makapag-aral ng libre ang kanyang anak. Libreng pag-aaral, libreng hospital, libreng panganganak. Kayang-kaya ng gobyerno kung gugustuhin. Samantalang sila, habang tayo'y binabaha, ang buong Metro Manila, NCR, sila naman po, binabaha ng yaman. Bili rito, bili ron. Nasa na po yung mga pera na sinasabi po nilang pinagbentahan ng mga sports car. Ba't hindi po natin ibigay yan, ipagpatayo ng ospital at itulong sa mamamayang Pilipino? Sa mga may cancer patients, kumipila. Alam niyo po ba yun, kung may mga kamag-anak po tayo, di ba? Grabe po sila pumila. Pagkahaba-haba. Tapos ano nangyayari po? Lumapit ka kay congressman, lumapit ka kay mayor. Kaya ayan po, magpapatunay na 40 years in the making na hanggang sa ngayon, patuloy tayong niloloko. Niloko na tayo ng tatay, niloko pa rin tayo ng anak. Ayan po ang magpapatunay na 40 years tayong niloloko ng mga Marcos. Marcos, pangab! Marcos, resign! Marcos, panloloko! Yan. Mga kababayan, binigyan po tayo ng 15 minutes ng ating mga kapulisan. Kaya sabay-sabay po natin itaas ang ating kamao. Kaliwa man o kanan, pwede na. Wala namang kulang ito, sabay-sabay yung sundan. Ang panawagan ni Ka Eric na Marcos resign, palayasin, ikulong sa Selda 13. Okay, sample. Taas kamao, everybody. Marcos resign, palayasin, ikulong sa Selda 13. Parang hindi maramdaman daw. Dapat nandun yung galit. Nandun yung paninindigan. Okay, sabay-sabay tayo bago ang ating huling tagapagsalita mula sa Riders Group at former youth leader sa Quezon City, Mandaluyong. Tama, Mandaluyong. Okay. Sabay-sabay ha. Marcos resign,
palayasin, ikulong sa selda 13. Marcos resign, palayasin, ikulong sa selda 13. Bago po ang ating pag-awit ng bayan ko ay ang isang youth leader dati dito sa area ng Mandaluyong at naging leader ngayon ng mga riders group in support of good governance. Ika na brother, magpakilala. Okay. Magandang tanghali po sa ating lahat, mga mahal kong kapwa Pilipino, kung ano pa man po, Muslim, Christian. Kami po nandito po sa kinatawan po ng riders, ng Duterte Riders supporters, ng DRT po, Duterte Riders Team, DGRP po, Duterte Riders Group, Philippines. Kami po ay nakikisa po. Aking pong panawagan, bakit kami naman po, mainstream media, GMA7, ABS-CBN, TV5. Alam naman po natin yesterday naglabasan po ang mga Marines dyan po sa Club Filipino San Juan. Pero ang inantay po namin last night, wala man lang po kayong balita tungkol sa kung ano po ang nararapat na malaman ng buong mundo at ng buong sambayan ng Pilipino. So yun lang po. Sana po ay anyway, mabuti, maraming salamat po at narito po ang napakarami natin mga vloggers at sila po ay mulat na sa katotohanan at nakikita po nila kung ano po yung mga totoong kaganapan at siguro po sana po magising na po tayo lahat. Yung mga wala pong kulay to, dilawan, piglawan, or whatsoever. Tignan po natin kung sino po yung karapat dapat. Kasi iba na po ang kalagayan ng ating PBBM. So, dapat po alam naman po natin, sundin po natin ang batas kung ano po ang karapat dapat nalalaman po natin ang kanyang tunay na kalusugan. Kasi kung mapapansin nyo po, isisingin ko lang din po, sayang wala po rin si Consial Rani Rondovic Kaya po nagmamadali ang ating Senate President Tito Soto na ma-impeach ang ating puting BP Sara dahil nga naman pag nawala ang presidente, papayag ba kayo siyang uubong Pangulo? Hindi ba? Yun lang po yung logic doon So, muli po, nakikisa po ang buong Riders Team, Duterte po. Maraming salamat po. Maraming salamat, brother. Everybody, please come forward. At sabayan niyo po si Kay Eric sa ating panghuling awitin sa araw na ito. Pero ina-announce na natin, abangan nyo ang March 10 at March 11. March 11, 1 year ng pagdukot at pagkidnap kay Tatay Digong. Dadagundong ang buong protesta ng sambayan ng Pilipino worldwide, lalo na sa Pilipinas. March 11 naka-ready na tayo. May maleta ba kayo? May diniliver daw sa Malacanang, may diniliver sa Paway. Ngayon, ito lang po ang aming masasabi sa ating lahat. Ang kasaysayan ang naglilikha taong bayan. Palakpakan natin yun. Walang diktador, walang magnanakaw na gobyerno ang pwedeng tumagal at mangibabaw sa kapangyarihan ng mamamayan. Tsak na magaganap yun. Walang makakapigil, tangkiman o helikopter, barkong pangdigma, machine gun o baril kung taong bayan ang kumilos. Mamamayan pa rin po. Mamamayan pa rin po ang magbibigay ng hatol. Mamamayan po maglilikha ng kasaysayan. Mamamayang nagkakaisa ang maglilikha ng pagbabago. Yun nga, narinig na natin, ibabalik na muli ang tunay na tapang at malasakit sa isang matuwid na gobyerno. Sama tayo doon! Yes! Taas po ang ating mga kamao na kakuhong. At ito po ay tanda na pagkikipagkaisa. Ang bandila po dito sa harap, iwagayway natin. Patawitin po natin ang bayan ko, ilang linya lang. And then magdi-disperse tayo at magpapasalamat tayo sa pagkikipagkaisa na ito. Kay sarap mabuhay sa sariling bayan, kung walang alipin at may kalayaan, ang bayan sinisingil, bukas ay babangon din at sila ay pupula sa timyas ng paglaya. Everybody join us. Bahibon mang may layang lumipad, kulungin mo ang umiiyak. Bayan pa kayang saktan nilang,
ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, ugat ng luha at dalita, aming adhika, makita kang sakdal laya, aming adhika, makita kang sakdal laya. Marcos resign, palayasin, ikulong, ikulong sa selda 13. Marcos resign, palayasin, ikulong, ikulong sa selda 13. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Magkikita tayo March 10 and March 11 and onwards. Maraming salamat, Chief. Maraming salamat sa mga kapulisan, MNDA, at lahat ng mga nandito, lalo na mga nag-participate. Our program for today ends now. Umayo tayo at basta katatag. Mag-ingat ang lahat. God bless the Philippines and God bless everyone. Maraming salamat.
Ito na mga kababayan. Brother, dito muna tayo. 15 minutes lang, 15 minutes. 15 minutes lang tayo, 15 minutes. We will negotiate. Stop muna, stop. 15 minutes lang, 15 minutes. Mga kapatid, ang araw na ito ay napakahalaga. Sa loob ng 15 minuto, magkakaroon tayo na maiksing programa. Naikot na natin halos ang kahabaan, kalagitnaan ng EDSA. Kasama ko po ngayon si Congressman G. Paras. Ito po si Kaye. At sa anibersaryo ng pagkakabuo ng People Power 40 years ago. Magkakaroon tayo ng maiksing programa sa loob lamang ng 15 minutes. And then we will have an organized dispersal. Mga kababayan, nandyan pa ba si Congressman Mike Defensor? At ang mga speaker natin, 4 lang. And then we will provide an organized dispersal. Hawakan po ang mga flags natin. O kung nakatali nandyan, okay lang yun. Okay. 15 minutes, we will disperse. Okay? Nakikiusap tayo sa pulis at sa mga gwardya. At 15 minutes, we will disperse. Okay? Congressman Jing, simulan mo na. Okay. Mga kababayan, ang araw na ito ay makasaysayan. Ika-40 taon ng people power na pinalayas natin ng diktadura ng tatay ni Marcos Jr. At ngayon, muling umiikot ang kasaysayan, muling umiinok ang daloy ng panawagan ng mamamayang Pilipino. Pakinggan natin ang ating tagapagbuo ng kampilan ng mamamayang Sword of the People, Congressman Jing Paras. Mga mahal kong mga kababayan, 40 na taon, 40 years, na pinatalsik natin yung numero 1 magnanakaw na si Marcos Sr., no? Yung tatay nitong Pangulo ngayon. Mga kababayan, my side is very, very clear. My politics is clearly aligned sa politika ni PRRD. And I want to solve the problem of the Philippines in the manner na kung paano in-approach ni PRRD ang public service and governance. That's very clear to me. So, hindi para mag-apologize ako sa mga tao na I have to take a step back at sabihin na, hindi, neutral ako or whatever, ganyan. When it comes to my political belief, I have already made a choice. And what I want is to do something, approach the problem the way PRRD would. Because that place is always something that would yield result, would take care of the welfare of normal Filipinos, and would not take no for an answer pagdating sa kapakanan ng maliliit. And I think that is the standard of public service that we should all prefer to have. Ang ilang eleksyon na ang support base ni PRRD at mga kababayan natin lumalabas every time we need a decision
Kaya natin magpanalo ng senador, kaya natin magpanalo ng presidente, kaya natin magpanalo ng mga politiko na align sa politika ni PRRD. But why is it na tayo ang tinatawag na trolls, tayo ang tinatawag na bayaran, tayo ang tinatawag na fake? When in fact, tayo yung marunong bumoto. Tayo may voter's ID eh. Diba? And I really felt that we need to do something that would highlight our strength despite the fact na very weak tayo pagdating dun sa area ng organization. Siguro dahil nga sa totoong tao tayo, yung mga nagmamahal at nakaka-appreciate sa governance ni PRRD ay mga normal na Pilipino, nag-opisina, tindera sa palengke, kargador, grab driver, taxi driver, doktor, dentista, at kung sino-sino pa. We cannot ask them to be on the streets for 2 weeks, 3 days, or 1 full day. Kasi syempre may mga kanya-kanyang pamilyang binubuhay yan eh. Pero alam natin, galit na tayo. And that's what we, that's what we hold on to. Na alam namin na marami sa inyo ang frustrated, marami sa atin ang galit na sa mga nangyayari. At kailangan natin ng platform, ng movement, kung saan may express natin yung ating galit. At the same time, may express natin ang pagmamahal natin kay PRRD. He is the people's president. And napatunayan namin to sa pag-ikot namin sa buong Pilipinas na ay saan kami magpunta, may lalapit at ipapaalam talaga nila sa buong mundo kung bakit nila na-appreciate si PRRD. Ni hindi nila na-meet si PRRD sa tanang buhay nila, ni hindi nila nalapitan na hawakan or whatever. Pero nagpapasalamat sila sa mga simpleng desisyon ni PRRD na nakarating doon sa kanilang pang-araw-araw na buhay at ikinabuti ng kanilang kalagayan. And there are just so many of them that PRRD, that lives were touched by the policies of PRRD, especially the war on drugs. The signature campaign aims to use the legal framework of our institution in order to drive tangible result. We want the Supreme Court to assert our sovereignty to the world by protecting a Filipino na pinatapon abroad. Gusto nating ipaglaban si PRRD at i-assert yung ating pagkabansa at hilingin ang Supreme Court na gawin yon para sa atin. So, I think walang ibang magandang movement na maaaring magawa ng lahat. 3 minutes of your time, maaari mo nang ipakita ang iyong pagmamahal kay PRRD bilang verifiable individual, bilang isang tao na nanindigan sa tama. 3 minutes of your time. Yun po yung mga naranasan namin sa isang buwan at 3 linggo sa pag-iikot. At nakasama namin yung mga nagmamahal kay PRRD. We are eternally grateful for all our kababayans who showed up, who signed ng nakiisa, and naiparamdam din niyo sa amin yung pagmamahal na binibigay ninyo kay PRRD. Thank you for that. But of course, gusto rin namin marinig, alam ko marami sa inyo nagtatanong, bakit ba nailunsad ang Tayo Kami Naman? What is the goal of Tayo Kami Naman? Paano to nagsimula? Sino nag-isip nito? Bakit? Alam ko maraming bakit yan. Lahat po yan hihimay-himay natin. Palakpakan po natin Ms. Joey Cruz. Magandang hapon po sa inyong lahat. Una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa mga kapwa ko content creator, sa mga kapwa ko vloggers. I remember when I first broke the idea ng signature campaign sa barangay ni Camp Pecson.
sa Payatas, Quezon City. I said, yung mga kasama ko, no, na lagi ko nakikita, many of you, nakikita-kita tayo sa rally. Ano tayo, shoulder to shoulder tayo sa rally. At talagang kapit-bisig tayo. And we really, despise yung nangyari noong March 11, 2025. And even before that, of course, hindi tayo nanahimik doon sa mga abuses nitong gobyernong ito. But when they took PRRD and when they took PRRD, ibang level na ng cruelty yung nangyari. Using all the resources of the government just to pin a single family down. It is really unfair. Talagang, I don't think meron naka-expect dito na magiging ganito ka-cruel ang gobyernong ito, considering na dinala natin sila noong 2022 election. So, maraming mga na-frustrate, maraming ng mga nauubusan ng idea. Paano ba natin i-organize ang mga Duterte supporter? We thought of an idea where yung
Naghalo-halo na. Marcos resign. Malayaking tulong. Marcos resign. Malayaking tulong. Marcos resign. Pero bakit magtong?